Go ahead, bro. Okay, so ang ating first reading natin ngayon ay tungkol po sa let us understand. To sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, according to Paul, Hebrew 10:8. The ancient world did not understand the relationship with the Almighty except through magnificent offerings and severe holocausts. Certain primitive people put forth sumptuously extravagant religious displays, all the altars involving human blood. Such sad manifestations slowly dwindle through the ages. However, even today, some of these eccentric and lamentable keen desires still exist in some areas. Christianity brought about a complete renovation in the understanding of the divine truths. Still, sometimes holds it only favors the introduction. Ano ba? Yan, so ignorance and vice. The greatest notion of God that we could retain in the sanctuary of the Spirit is the one that Jesus presented to us by revealing a loving and just Father who awaits our testimony of love and understanding. On the very surface of earth, any head of the family who is conscientious and strict does not wish to witness his children in constant motion and useless offerings, with the thought and mind of altering the affectionate vigilance. If such initiatives are not agreeable to the human parents, who are capricious and fallible, how could we possibly attribute this fault to the all merciful one, with the intent of achieving the celestial merits? It is indispensable to strive to change this criminal deceit. Genuine happiness is only possible in the Christian home throughout the world when its integrants fulfill the obligations they are assigned, even at the price of heroic decisions. With our Heavenly Father, the program is no different because the Supreme Being does not require sacrifices and tears, but rather serenity in accepting His sublime will and putting it into practice. Okay. Any comments, bro? Okay, so dito na ang tinutukoy dito is yung mga sacrifices, ano. So ang aking pagkaunawa nung unang panahon is yung pag-aalay ng mga katulad ng mga pagkain, mga prutas, mga tapos sumunod na dito yung sa mga hayop naman yung kanilang sinasacrifice dahil sabi nila mas mahalaga daw pag may dugo, mas pag may dugo daw mas mahalagang sakripisyo na mas pinapakinggan daw ng Diyos. At sumunod naman dito is yung mas mahalaga pa raw yung katulad yung ginawa ni Abraham doon sa anak niya si Isaac na inalay. Pero ito ay pagpapakita lamang ng kababaan pa ng pagkaunawa ng tao sa panahon na yon sa pagkilala sa Diyos.
Um, ang sabi dito ay ang totoo daw na kaligayahan is yung pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kagustuhan, sa kalooban niya, sa pagsunod sa mga natural na naturalesa, batas ng naturalesa na kanyang inilatag. At doon lang daw natin makakamit ang tunay na kaligayahan sa pagsunod sa mga ito. Kung tayo sasalansang sa mga batas ng naturalesa, ay makakamit lang natin ang kalungkutan sa ating hinaharap. Yun lamang po. Thank you very much, Brother Van. Ibang nice magdagdag dito sa reading natin? Yes, Brother Paul. Welcome back. Yes, ahead. babawi ako eh. Sabi ko hindi. Nagkaganon pa naman. Nagka-traffic pa ako. Sa loob kasi ako dumaan eh ng Malolos. Nako, napaka-traffic pala roon. Sige. Itong sacrifices na tinutukoy dito, yun, no? Tama naman yung nabanggit ni Brother Ben na pag-aalay ng mga ani, ng matatabang guya, tapos hanggang sa dumating na nga na gusto nilang mas lalong pahalagahan ay kala nila ay mas mahalaga ay tao na ang isasakripisyo, na ito daw ay nakikita natin na cruelty na hindi makakakuha ng celestial merits para sabihin na kung higit kong minamahal ang Diyos ay mas mahalaga ang aking iaalay, ay makukuha ko yung love and justice o yung pagtingin ng Diyos sa akin. Pero diyan nga daw nagkakaroon ng mga pagkakamali na hindi kung tayo daw mga tao na merong mga anak, hindi daw natin mabayaan na mawalan ng buhay yung anak natin, no? Tapos at saka yung hindi daw natin papabayaan na kilos na walang kabuluhan ng ating mga anak. Tinuturing na walang kabuluhan din kasi yung mga pag-aalay na iyon na ginagawa ng na sinasakripisyo ng tao, na isa pang criminal act nga naman ito na na lumalabas na malaking kasalanan na pagputi ng buhay, sapagkat hinahanggahan natin yung kalooban ng Diyos na buhayin ng tao at tumupad ng tungkulin. Ay imbis na matulungan natin yung tao, ay nagagawan pa natin ng paghadlang sa kanyang mga pagsulong. Kaya hindi daw ito yung totoong kahulugan nito. Sa atin ay binibigyan natin ng diwayang pag-aalay na istorya ni Abraham pag-aalay kay Isaac na ang pinupunto lang ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, na kailangan sumunod sa kalooban ng Diyos ang tao. Yun lang muna. Okay, thank you very much, Brother Paul. Brother Abraham. Nakamute Ayun ka sa pa, nabasa ko na una, yung mga primitive people na nauna sa atin, mga ninuno. Ganyan nga ang pamamaraan nila ng pagsamba. At nakikita naman natin nung panahon noon, di ba sinasamba nila araw, buwan. Sinasamba nila yan dahil yun ang paniniwala nila. Pero ito lang yung nagpapatunay na yung karunungan ng tao nagkakaroon ng progreso, nag-a-advance. At kung ikukumpara mo noon saka ngayon, bihira na lang gumagawa niyan. Mga ano na lang yan talaga, yung mga nasa certain place na hindi na talaga, parang hindi pa unlad yung sibilisasyon nila. Kaya yung spiritismo, diyan ko nakikita na siya yung palapahaman ng lahat ng karunungan. Sa kanya nagmula yung mga bagay na makatwiran na ngayon ating inaaral dito. Sa kanya talaga nagmula na unti-unti umuusad yung panahon kung paano umuunlad yung ating karunungan pantao, umuunlad na rin yung ating karunungan pang spiritual.
Kaya yan ang nagpapatunay na noong unang panahon talaga, ganyan ang mga gawin natin. Hindi nga natin alam, baka kasama tayo dyan sa ating mga naunang kapanahunan. Kaya nakikita natin, kaya ngayon ngayon nga, minsan nadidiscover ko yung mga aral ng mga Christian, parang tumutukoy na rin sa pag-aaral ng Espiritismo. Kasi pag nanonood ako ng mga Facebook, nakikita ko yung mga aral na parang binibigyan na rin ng diwa nila. Hindi na sila nakabatay sa mga titik na may mga diwa na rin na talagang umaangkop doon sa kalagayan ng isang Diyos na kailangang kilalanin natin. Yung kanyang karunungan at katarungan. Yun lang para sa akin. Sige, thank you very much, Brother Abraham. So may dagdag lang din ako dito. So hindi ba yung sa atin pag-aaral, sa ating paaralan, wala tayo ng mga ritos at seremonyas Kasi nga yung mga sinasabing pagsamba na pinanggalingan natin is kung ano-ano pa yung ginagawa ng mga ritos at seremonyas. Na dahil nga dito wala tayo ng mga rebulto, wala tayo ng mga kusipiho, dahil nga ang nais natin ay payak. Pero makikita nga natin kahit na sa ating kapatiran ngayon, mayroon pa rin emphasis dito sa ganitong uri. Mayroon pa tayong bandera, mayroon pa supposed to be ng anthem. Supposed to be ano ba yung bandera natin? Tulad nga ng yung kawang gawa So hindi inahanap na mayroon pa tayong material na bandera, kundi ipakita natin sa ating gawa. Wala rin yun sa kanta yung diba? Dahil nga kumakanta tayo, may anthem supposed to be pero tayo nagbabahagi, nagtitiwalag. So wala din. So kaya nga sinasabi, pinatawagan tayo ngayon dito na yun nga, kinakailangan may pahayag daw natin yung ating pagsamba sa pamamagitan ng pagtalima na pagsuko ng ating kalooban ng ating sarili sa mga batas, naturalesa na kinakailangan umaayon lahat ng ating mga gawa. Dito nga sa sinasabing kanyang kalooban na putting into practice, yun yung ating bandera supposed to be, karidad. Dahil nga sinasabi natin sa labas ng kawang gawa, walang kaligtasan. So yun lang yung napulot ko ron. Brother Paul, pwedeng ikaw na rin mag-opening prayer? Okay. Sige, mananalangin tayo. Thank you. Diyos na mawain, aming mahal na maestro at mananakop, mahal na protektor at ibang mabuting espiritu ang alagad ng Diyos. Patubayan niyo kami ng inyong pagkakandili. Ilayo ninyo sa aming mga isipan at damdamin ang linong bagay na makakahalina sa mga manghipo upang maghari sa amin ang kapayapaan na lahat ng aming pag-aaralan ay aming natutunan at maisagawa alang-alang sa pag-ibig sa iyo o amang makapangyarihan at pagsunod sa iyong mga kalooban. At tubayan po kami, gabayan mo po kami palagi na sa aming mga gawain. Siya nawa. Thank you very much, Brother Paul. Okay, so good evening everyone. Patuloy na tayo sa ating pag-aaral. So nandito na tayo ngayon, the mission of the Spiritists. So again, kung papansin ninyo, medyo tugma doon sa opening reading natin. Dahil sa opening reading natin, di ba? O paano ba ipapakita yung ating pagsamba sa ating Diyos, sa ating manlilikha. So kasama siguro ngayon yan dito sa ating pag-usapan ngayong gabing ito. Lawrence, are you there? Pwedeng ikaw magbasa muna? Sige po, kuya. Thank you. The mission of the Spiritists. Do you not already hear the noise of the tempest which will sweep away the old world and destroy all the iniquities of the planet? Praise the Lord, all those who have put their faith in his sovereign justice and who has new apostles of the belief revealed by the superior prophetical voices. Go forth to preach the new doctrine of reincarnation and the elevation of spiritists, according to whether they have fulfilled their mission and supported their terrestrial trials well or badly.
Do not be afraid. The tongues of fire are above your heads. O true adepts of Spiritism, you are God's chosen ones. Go forth and preach the divine word. The time has come when you should sacrifice your habits, your work, and your futile occupation to its dissemination. Go forth and preach. The elevated spirits are with you. You will most certainly speak to those who do not wish to hear the voice of God, because this voice calls them unceasingly to abnegation. You will preach disinterestedness to those who are avaricious, abstinence to the dissolute, gentleness to domestic tyrants, and despots. Lost words I know, but it does not matter. It is necessary that you irrigate the land to be sown with the sweat of your labor, saying that fruit it will not come to fruit nor produce except under the repeated blows of the evangelical hoe and plow. Go forth and preach to all of you, men and women of God. Brad Lawrence, okay Ah, na muna. Medyo marami na yung magandang ideas dyan. So would you like to make a comment, Lawrence? wait lang kuya. Magbabasa upo ulit. Medyo Oh, malalim. sige. Okay. So anyone want to start our discussion? So kung pansinin nyo lang, medyo meron pa rin, ano ba tawag mo doon? May halo pa din na religiousness itong text. So like for example, you are God's chosen ones. Di ba alam naman natin wala naman talagang chosen ones. Okay? So makikita natin dahil nga sinulat ito ni Kardec noong 1850s. Malakas yung influence ng simbahan. Catholic kasi yung France, although Protestant si Kardec. So makikita natin dito, meron pa ring impluensya itong mga nakasulat dito. Kasi kasama rin dito yung mga abot-sabi galing sa mga espiritu na yung background din ng mga espiritong yon dahil nga nasa France is galing dun sa Judeo-Christian tradition kung tawagin. Okay? Go ahead, Brother Paul. Napansin ko dito 2 beses sinabi yung go forth and preach the divine word, the reincarnation, and the elevation of the spirits. Na ibig sabihin nito, talagang isa sa dakilang misyon ng tao ay ang palaganap ng commandment, utos ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, ng reincarnation, ng pagsulong ng mga espiritu na dapat ay matutunan at maunawaan ng isang espiritu na kaya tayo nabuhay sa mundong ito ay para alisin ang mga inequities, mga mali nating mga gawain, at alisin yung mga masamang alitigtigin sa atin at tayo sumulong. Kung wala ang reincarnation, kaya siguro sinabi diyan na tayo ay chosen one. Kasi tayo yung unang nakarinig nitong reincarnation na ito na napakaraming taon na dinulag tayo ng paniniwala na iisa ang buhay lamang ng isang espiritu. Na kaya tayo ay sinabihan na chosen one kasi ipinahayag sa atin at pinaliwanag kung ano ba talaga ang dakilang simulain na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Na ito nga ay yung reincarnation na siyang magpapatunay ng kabutihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng kapagturi na pag-ibig ng Diyos at hustisya ng Diyos na makatarungan ng Diyos. Kaya napakahalaga itong pagpahasik ng mga binhi para daw magbunga ang mga tao. At ito yung paghimok sa tao na malawak ang bukirin ng Panginoon. Kulang ang magsasaka na kailangan magsak
magsasaka kayo, maging isa sa mga magsasaka. Kaya lamang ang hinihingi nito matinding pag-aaral bago tayo maging magsasaka. Kasi paano tayo makakapaghasik ng mga binhi kung tayo sa ating mga sarili wala tayong sinapupuin ng mga binhi na nasa sa atin? Paano tayo makakapagtanim? Paano tayo makakapagsaka? Kaya kailangan talaga yung mga pag-aaral na ginagawa natin. Yun lang muna. Okay. Thank you very much, Brother Paul. So tulad nga nung nakalagay dito, no? Go forth and preach. Kasi nga, nakikita na natin dito sa ating patuloy na pag-aaral na napakahalaga yung kaunawaan kulungan sa mulit-muling buhay o sa batas ng galaw at ganting galaw. Dahil nga ito yung parang magiging susi para yung sinasabi nga dito, alam ng tao kung ano ba yung dapat nilang tuparin na misyon. And at the same time, kaya nilang dalhin kung ano man yung mga suliranin o mga paghihirap na dumarating sa kanilang buhay. Yun yung ibig sabihin, supported their terrestrial trials well. Okay? So, you are God's chosen ones. Again, sinasabi lang nito na tayo na nagkaroon na ng pagkakataon na matuto dahil nagsisikap tayo sa ating sarili, kinakailangan na ibahagi natin ito. Di ba? Yung pag-aaral, pagsasabuhay at pagpapalaganap o pagbabahagi. Now, yung sinasabi dito, sacrifice your habits, your work, your futile occupations to its dissemination, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo papasok sa eskwela. Ang ibig lang sabihin dito is, yun nga, by preaching, ibig sabihin, ang pinaka-epektibo, di ba, ng pagpapalaganap, yung isinasabuhay natin. So, sa lahat ng mga gawa natin, sa trabaho, sa ating mga pakikipagkapwa, kinakailangan na hahayag natin yung mga prinsipyo na ating pinag-aaralan, napapanghawakan natin dapat. Dahil nga, sinabi din dito, kapag nagagawa natin ang mga bagay na yon sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, is nakatuon tayo sa pagpapakabuti, laging mayroon tayong kasamang mga gabay. Yun yung ibig sabihin, the elevated spirits are with you. So sa pang-araw-araw, kaya nga, ini-encourage ko yung itong mga estudyante natin, mga kapatid natin dito na nagtatrabaho na, huwag kayong bibitaw. Dahil nga, kapag sinasabuhay natin at patuloy tayong nakikipag-aral, may kasama tayong mga matataas na espiritu na sila ngayon ang magiging parang kakampi natin na harapin lahat ng suliranin. Sila yung magpapatag ng mga dadaan natin. So kaysa trabaho yan, kaysa pakikitungo sa atin ng ibang tao, mayroong impluensya na may dudulot itong mga matataas na espiritu na makakasama natin kung nagpapatuto tayo. Okay? So yung isang sinabi ba dito, no? So, alam natin, mahirap. Like for example, hindi naman talaga tayo dumarami. Makikita natin, yun, di ba, yung mga mag-aaral ng spiritismo, kakaunti. Dahil nga, mas marami yung hindi pa matanggap ang mga bagay na ito. Dahil nga, sa ating pag-aaral, medyo mahigpit, stricto. Sinasabi nga natin, di ba, hindi sapat na ikaw ay pumunta lamang sa sentro, hindi sapat na ikaw ay makinig lamang, kundi kinakailangan may sabuhay pa. So, yun nga sinasabi dito, kinakailangan kasi maipakita sa bawat kilos at galaw. Na yun nga, disinterestedness to those who are avaricious, kumbaga hindi na pinapahalagahan yung mga material na mga bagay, na kinakailangan nga daw itong gentleness, yung pagiging mababang loob, pagiging mabuting kapwa. Dahil nga karamihan, makikita natin may egoismo na ipinipilit yung kanilang mga sarili. Na inuuna nila yung kanilang kapakanan kaysa sa kapakanan ng nakararami. Ngayon, ito yung isang very important, di ba? Lost words I know, but it does not matter. Ang sinasabi lang dito, walang nasasayang. Kung wala mang nakikinig sa atin ngayon, ang nangyayari naman ay tayo nakapagtatanim ng mga butil ng karunungan doon sa kanilang mga espiritu.
na kung hindi man ito sumibol, umusbong sa ngayon, darating ang panahon, yung tamang panahon para sa kanila na ito ngayon ay magbubunga. So yun yung sinasabi dito, patuloy at patuloy lang daw tayo sa paghahasik ng mga karunungang natututunan natin dito. Dahil nga, sinasabi dito, it will not come to fruit nor produce except under the repeated blows of the evangelical hoe and plow. Hoe, ito yung ano, di ba? Parang, ano ba tawag nun? Basta yung pambungkal ng lupa, pati yung plow. Diba? So Pangararo. yung pambungkal ng lupa eh. So sinasabi, kinakailangan pa talaga kasi dumating sa buhay ng tao, yun nga, itong mga pagsubok, itong mga suliranin, yung mga kumbaga kakatukin pa sila. Kinakailangan pa nilang mauntog. At pag dumating yung panahon na may kinakaharap sila ngayon ng mga suliranin na hindi nila maintindihan bakit nangyari sa kanila, bakit dumating sa buhay nila yan, at kung paano ba haharapin yan, saka ngayon nila maalala itong mga ibinabahagi ngayon ng Spiritismo. So yun yung ibig sabihin yan. Ines, magdagdag? Yes, Brother Abraham, go ahead please. Ayon kasi sa mga naririnig ko sa mga kabatlaya, pag nag-aabot sabi, tayo rin yung mga pinili sa bunto ng karamihan. Ibig sabihin, hindi naman po sinabing pinili tayo sa bunto ng karamihan, tayo na yung mga chosen one. Kasi may proseso yan eh. Kung pinili tayo sa bunto ng karamihan, ibig sabihin, bakit tayo nandito? Yun ang tanong dun eh. Bakit tayo nandito? Kasi tayo yung mga sumampalataya sa mga hindi nakikita. Gaya na sinasabi ng Apostol Pablo sa banal na kasulatan. Diba? Kung tayo pinili sa bunto ng karamihan, ibig sabihin, ito yung panahon sa atin na tayo mag-undergo na sa pag-aaral. Kaya tayo nagsisikap, dahil nag-undergo tayo sa pag-aaral, maunawaan natin mga bagay-bagay tukol sa mga kaliman. Pero nandiyan pa rin yung paghahalal. Sa paghahalal naman, kung nakikitaan ka ng Diyos ng mga bagay na ito, nagtamo ka ng karunungan, maalam ka na magkaroon ka ng isang karunungan na pwede mong i-spread out sa mga hindi nakakaunawa. Meron pang isang katayuan na kung saan pagkatapos mong ihalal, ilalagay ka naman. Talagang doon ka na itatayo. Kasi hindi lang natin nauunawaan yung mga bagay kasi tanging panahon lang ang nagtatakda sa atin. Kaya nga meron sinasabi, espiritong mababa, may espiritong mataas kasi iba-iba ang level ng ating pang-unawa dahil nga sa taglay ng ating mga kaluluwa na yan na hindi natin alam yung kapanahon na dumarating sa atin. Kaya yun doon tayo hindi natin na bibigyan pansin sa ating sarili. Bakit ako nandito sa espiritismo? Bakit sa dami-dami ng tao, bilyon na tao sa mundo, bakit iilan lang tayo? Yan ang tanong sa atin, di ba? Kaya ito yung nagkakaroon ng parang pagkalito sa atin dahil nga sabi ko nga mahirap unawain kung hindi natin lubos na nauunawaan to. Pero sa dahan-dahan na proseso ng buhay natin, nakikita natin minsan nagiging ano tayo nagiging matatag tayo sa ating pananampalataya dahil pilit nating binibigyan ng katuparan kung ano yung panahon tinakda para sa atin para dito sa klase ng gawain na to na bukod o natatangi, hindi ko alam kung bukod natatangi pwedeng sabihin na tayo lang yung pilit na nagkukumahog na umunawa ng mga bagay ukol sa mga spiritual. Yun lamang po. Very good. Thank you very much, Brother Abraham. Brother Paul, go ahead. Madalas nating narinig sa mga pahayag ng mga batlaya na tayo mapalad. No? Hindi naman ibig sabihin tayo lang yung mapalad. Ibig sabihin lang noon, mapalad tayo kasi pinapaabot sa atin yung mga kaunawaan na parang naiiba sa ibang mga sekta ng relihiyon. Na naunawaan natin ang reincarnation, na naunawaan natin na mayroon tayong mga relasyon sa mga espiritu ng mga nampayapa
meron tayong relasyon na, na pakikipag-ugnayan sa mga banal na espiritu. At ito nakakatulong ng malaki para sa pagsulong ng bawat isang espiritu. Kaya siguro tayo tinatawag na lagi ng mabatlayan na mapalad at saka tayo tinatawag na natatangi o chosen one. Dahil siguro sa pahayag na tayo yung mga nakarinig nito at nakaunawa nito mga palapahaman na ito. Na sa iba napakahirap maunawaan na ang sinasabi naman dito, kaya nga kinakailangan ng mga paulit-ulit, repeated blows of evangelical ho and flow na yung mga karit at mga pang-araro na kinakailangan paulit-ulit na gagawin ito para maunawaan. Hindi agad-agad maunawaan. Kaya tayo mapalad, naunawaan na natin, hindi na natin kinakailangan yung paulit-ulit para lang maunawaan yung palapahaman ng reincarnation at saka mga pagsulong ng mga espiritu, antas ng mga espiritu upang maibalik natin ang espiritu sa espiritong kanyang pinanggalingan. Yun lang muna. Okay, thank you very much. So, mahalaga nga no, na malinaw natin. So again, hindi tayo pinili. Tayo ang pumipili. Kasi nga tayo yung kumakatok doon sa pinto. Diba? Sinasabi kailangan tayong kumatok para tayo ay pagbuksan. So, doon mismo sa action natin ng paghahanap o pagkatok, doon ngayon nanggagaling, doon nagmumula yung sinasabi ngayon na tayo ay pinagpapala. So kumbaga, umaani tayo. Kasi tandaan natin, di ba? Yung example halimbawa ng mga talento. Bakit may binigyan ng 5? Bakit may binigyan ng 3? May binigyan ng 1? Kasi nga, yung binigyan ng 5 at 3, naipakita na nila na mayroon silang pusa. Na kung pagkatiwalaan sila ng mas malaking halaga, ito ay pagyayamanin nila. So yun nga yung sinasabi din, yung napag-aralan natin recently, I think, na yung mayroon ay dadagdagan pa. Dahil nga, kung tayo ay gumagawa na, mas malaki yung babalik ngayon sa atin. At yun pang isa, kapag nakita, halimbawa, na yung ipinagkakatiwala sa atin na kayamanan ng salapi ay ating ibinibigay sa mas nangangailangan, na kumbaga hindi natin kinukupitan, kundi tayo nagiging mabuting tagapangalaga noon dahil nga ito'y makakarating doon sa mas nakararami na nangangailangan. Lalong sa atin ipapadaan yung iba pa na mga biyaya na kinakailangan makarating doon sa nangangailangan. Kasi nga nakikita na karapat-dapat tayo na tagapangasiwa. So I think yun yung ibig sabihin ng pinagpala o chosen is because mayroon na tayong ipinakita na tayo mapagkakatiwalaan, na tayo ay kusang tumutulong, na hindi na tayo kinakailangan pang kulitin. So I think that is the reason bakit chosen tayo. Hindi dahil mas paborito tayo, kundi nakikita na mas marami na tayo ngayon na nagagawa. Kaya nga mas malaki ang pinagkakatiwala sa atin. So I think that's the reason nga bakit may binigyan ng 5, may binigyan ng 3, and then yung isa lang yung binigay. Hindi nga inaipakita na ng unang 2 na sila ay mabuting tagapangasiwa. Okay? Very good. So next. Sino ba? Brother Art? Evening. Can you read? Yes. Good evening. Good evening, bro. To all of you, men and women of good faith who are conscious of your inferiority before the many worlds shattered in infinite space, launch yourselves into the crusade against injustice and iniquity. Go forth and ostracize the worship of the golden calf,
which spreads more and more each day. Go forth. God guides you. Simple and ignorant humanity. Your tongues will be freed, and you will speak as no orator speaks. Go forth then and preach. For those of the population who are heedful, will happily take in your words of consolation, fraternity, hope, and peace. What matter the ambushes rigged against you along the pathway? Only wolves fall into wolf traps, since the shepherd will know how to defend his sheep from the sacrificial butchers. Go forth, those who great before God and more blessed than Saint Thomas. Believe without demanding to see and accept the fact of mediumship even when they have not managed to obtain it for themselves. Go then, for the Spirit of God is guiding you. March forward, magnificent phalanx of faith. Before you, the great battalions of unbelievers will dissipate, as does the morning dew at the first rays of the sun. Jesus said that faith is the virtue which moves mountains. However, heavier than the greatest mountain are the impurities and all the vices which are derived from them, which lie deposited in the hearts of men. So then, depart full of courage to remove this mountain of iniquities, which future generations should only know as legend. In the same way that you know only very imperfectly of the times which preceded pagan civilization. Moral and philosophical upheavals will be produced at all points of the globe. The hour approaches when the divine light will spread itself over both worlds. Okay, thank you very much, Brother Art. Any comments? Sa aking palagay, kumbaga hinihikayat ang pagpapalaganap, no, ng ating mga natututunan sa kabila ng kumbaga Go ahead. merong siyempre may pwersa na lumalaban, no, against dun sa mga gusto mong ibahagi sa kanila. Pero huwag daw tayo papigil. Kumbaga, darating pa rin ang panahon na mababaliwala lahat yan at malalampasan. So kahit na kumbaga, para sa akin, kailangan merong mag-bring up talaga ng katotohanan. Whether or not merong bukas, no? Yes. Katulad ng sinabi nyo kanina, kailangan talaga magtanim. Magtanim. Para saan ba ang ating mga natuklasan at natutunan kung sa sarili lang natin? Kailangan talaga may aksyon o hakbang din dun sa mga nabigyan na, nabuksan na sa katotohanan. So, darating din ang panahon na lahat ng mga bagay na yan mga parang legend na do, sabi parang kwento-kwento lang Baga abot din sa panahon na mabubuksan din ang lahat at matatanggap ang iyong mga binibigay na katotohanan sa kanila. Mhm. Yun lamang po.
Okay, thank you very much, Brother Art. Before I call Brother Paul, yung iba naman. Gusto bumawi ni Brother Paul kaya sunod-sunod yan. Anybody else? Wala? Brother Paul, go ahead, ikaw muna. Binanggit naman yung go forth and preach na siguro 6 na beses na mula sa umpisa binasa natin, go forth and preach na Talaga tayo. Oo, na katulad noong kay Moses, no, na kanina para bumukal daw yung tubig, ay si Moses pinukpok ang bato ng 2 beses para labasan ng tubig na makakatigaw ng uhaw ng mga taong kanyang hinilabas sa Ehipto, saka yung mga para makainom ng mga hayop. Na sa atin, diwa ito, na kinakailangan pukin talaga ng pukin ng hoe and plow na hanggang sa lumabas yung tubig na bumubukal sa bawat isa, na ang ibig sabihin ay natutunan na, naunawaan na itong mga words na ito ng mga consolation daw, ng pagbibigay ng comfort sa isa't isang nakikinig, ng pag-asa at ng kapayapaan ay napakalaking bagay sa lahat ng mga nakikinig. Kaya kaya tinututulan ko talaga na yung madalas nating naririnig sa sentro, yung hindi sa salita kundi sa gawa. Kasi napakalaking role ng salita, ng preaching, ng pagpapalaganap. At ito din pinupukpok ngayon dyan sa ating mga binabasa, na kinakailangan gamitin natin itong words na ito, na hindi ito nasasayang sapagkat sabi sa Banal na Kasulatan, sa dalawa o higit pa na nag-uusap ng tungkol sa akin ay nasa kalagitnaan ako. Kung paano ang Panginoong Hesukristo ay nasa kalagitnaan ng dalawang nag-uusap, ganoon din naman ang mga espiritong nasa likod ng libingan ay nakikinig at naghahanap ng mga paliwanag at mga kung saan sila matututo. Kaya kailangan itong mga pag-aaralan sa isa't isa. 'Di ba sabi sa Banal na Kasulatan, mag-aralan kayo sa isa't isa. Kasi hindi lang tayo yung nakikinabang nito. Pati yung paligid natin, environment natin, na tatanim natin sa alangaang, 'di ba, nakukuha na pick up din ng ibang mga isipan 'yan sa ating pag-aaral ng mas malalim, na nagiging magneto ito na nakaka-attract ng mga ng mga, ng mga isipin ng tao. At saka yung nga sa pinukpok na bato, tayo yung kung tayo yung biniyayaan ng mga talento, ng mga kaunawaan, tayo yung mga pupukpok doon sa mga bato daw upang labasan ng mga tubig na makakatighaw ng mga uhaw. Yun lang muna. Okay, thank you very much, Brother Paul. Anybody else? So yung nakuha ko, sige, Brother Abraham, go ahead. Naalala ko lang yung diwa nung isang mayaman na sabi ng Panginoon. Kasi sabi niya ron, Panginoon, paano ako makakasunod sa iyo? Sabi ng mayaman doon, nasunod ko na lahat ng 10 utos. Lahat na. Kumbaga sa naging mabuti na siya. Kaya siya naging mayaman dahil kaya niya nagawa yung kabutihan dahil may karunungan na siya. Ang problema, hindi niya ibinahagi sa mga tao. Kaya sabi, ipagbilin mo sa mga dukha. Doon ko lang parang nare-relate yung bagay na yan. Kasi lagi ko nga sinasabi na nandito tayo, hindi lang para makinig. Gaya ng winika ng kapatid na Paul, hindi sapat yung magsalita, kundi gumawa. Kaya kung tayo, meron na talagang nauunawaan ukol sa mga bagay nito, huwag natin ipagkait sa kapwa natin. Sa mga simpleng bagay. Kasi ilan rin ng Panginoon, di ba? Isusugo ko kayo sa gitna ng mga lobo. At dinugtungan pa yon, sabi, magpakababa magpakaamo kayo tulad ng kalapati, magpakatalino naman kayo tulad ng serpente. Hindi tayo hinahayaang sumugod ng sumugod.
Dahil alam naman natin, nakikita naman natin sa paligid, yung iba, di ba, labanan ng labanan ukol sa mga bagay. Tayo, hindi naman tayo ganun eh. Binibigyan natin ng katwiran lahat ng bagay. Kaya ito siguro para maging aware tayo na tayong nakakaunawa, maraming bagay tayong magagawa. Sabi nga, manalangin ka, pag may kausap kang tao na nawawalan ng pag-asa, ipaunawa ko naman sa kanya after ng reincarnation. Kung hindi niya naunawaan yan, ipahapewa mo lang. Huwag mong bibiglain kasi pag nabigla, hindi nga alam nga, hindi nga naunawaan. Ibig sabihin, ipakilala mo na may Diyos. Paunawa mo na yung mga nangyayari sa'yo, dala yan ng mga maling decision mo sa buhay. Marirelate mo na rin sa mga bagay na hindi niya nga nauunawaan, pero makaka-relate siya sa'yo. Kasi nga, ibinibigay mo sa kanya yung mga katwiran ng, sabi nga di ba, yung katwiran ng tao, kung matuwid, katwiran ng Diyos yan. Ako naniniwala ako doon. Kung matuwid naman, katwiran ng Diyos yan. Kasi yan nga ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Mga tuwiran tayo sa mga bagay. Sabi nga, di ba, kung hihigitan niyo pa yung katwiran ng mga Pariseo at Iskriba, makakarating kayo sa kaharian ng langit. Maliwanag sa Bible yan eh. Kaya maliwanag sa atin na kung ano yung natanggap natin karunungan mula sa mga kabatlayan, malaking sabi ko nga, malaking pagpapala sa atin to dahil naunawaan natin. Kaya tayo siguro siya sabi chosen one, pero hindi ko sinasabing tayo nga yun. Maraming pa kasing proseso na pagdada. Hindi lang naman itong buhay ito. Lang ito pag-akbang natin tungo sa pagkaunawa dyan sa karunungan ng Espiritismo. Yan lamang po para sa akin. Thank you very much, Brother Abraham. So kaninang hapon, kausap ko actually si Lawrence kasi parang meron siya kailangang report na gawin na may kinalaman nga sa mga relihiyon o mga filosofiya. So nabanggit ko nga sa kanya na kinakailangan ay hindi siya magdalawang isip na ilahad itong simulain ng Spiritismo. Na yun nga, tulad na sinasabi dito, kinakailangan, siyempre sa umpisa mayroon talaga tayo ng kababaang loob na hindi natin ipipilit na tayo ang tama, na tayo ang may alam ng lahat. Kundi, yun nga, baon-baon ng kababaang loob, nandun din nga yung pagtitiwala na itong ating simulain ay mayroon dalang kapangyarihan at katotohanan sa kanyang sarili. Dahil nga ito yung sinasabi ni Jesus, di ba? Ito yung tinapay niya. Hindi ito yung tulad ng sinabi ni Brother Abraham, hindi ito yung flour, latadura ba yun? Ng mga Pariseo at mga Saduceo. So, itong mismong Spiritismo, dahil nga tulad ng sinasabi natin, ito ay naayon sa siyensya, sa filosofiya at sa moral, mayroon sadyang kapangyarihan. Doon pa lang mismo sa mga prinsipyo na yon. So kahit na tayo nga daw ay mga simple at mga ignorante lang, itong pagbabahagi natin ng Spiritismo, parang sinasabing your tongue should be freed and you will speak as no orator speaks. Dahil nga kapag nailahad natin ng maayos ang mga prinsipyo ng Spiritismo, sasabihin ng mga taong nakakapakinig, kakaiba ito. Dahil nga mayroong kapangyarihan, daladala nga ng katotohanan na inaayon sa siyensya, sa filosofiya at sa moral. At yung sinasabing those of the population who are heedful, ibig sabihin ito yung mga nag-iisip, yung mga bukas ang isip, na madali nila ngayon matatanggap itong ating mga ibinabahagi na turo ng Spiritismo na makapagdadala ng consolation, fraternity, hope, and peace. So yun yung sinasabi nga din na God guides you. Binibigyan ng kapangyarihan ang ating mga salita, lalo na kung ating naisasabuhay na yung ating mga prinsipyo na inilalahad. Dahil nga mayroon baon-baon na puwersa ng katotohanan na dahil nga madali nilang maunawaan dahil nga naayon doon sa tatlong aspeto ng Spiritismo. So yun yung sinasabi nga dito, huwag tayong mag-atubili na ibahagi itong ating simulain. Dahil nga kinakailangan, sinasabi crusade against injustice and iniquity. Hindi
natatago kahit kanino. Nagkakagulo ngayon ang daigdig. May gera sa Europa, may gera ngayon sa gitnang silangan. At nakikipagbanggaan na ng bapor ang China. So talagang marami ng mga kaguluhan nangyayari ngayon na tayo ngayon ang maging kabawasan at tayo ngayon ang magpapaimbulog ng mga palaisipan ng kabutihan, ng karidad. Yes, Brother Paul, may dagdag ka? Yes, yung go forth and preach. Sabi sa binasa natin at pag-aralan na dati sa Gospel according to Spiritism, there are thousands of ways of doing charity. By words, by thought, and action. Yung words by itself, charity na yon eh. Bukod pa yung gawa. Kaya wala tayong aalisin doon na meron tayong by action, yung mga movements natin, mga kilos at galaw. Mayroon din tayo ng mga pag-iisip na ginagamit by means of our thoughts, makapagkawang gawa tayo, di ba, sa pagdarasal natin. At ito din yung sa words na tinatawag, ito din ay charity na tinatawag na inaaral sa atin ng aklat ni Alan Kardec, na ito ay isa din sa mga tungkulin na dapat nating gagampanan. Yan din nga yung naging topic kanina doon sa tala kanina sa Bayasun, na nasabi ko, sapagkat pinagsalita yung mga kapatid na miyembro ng sa tala ng tika kaunti, yun yung mga gustong magbahagi, ay napakalaking bagay ang pagbabahagi, sapagkat kung iisa ang talento natin at binigay pa natin yung 100% ng ating talento, ito ay magbibigay sa atin ng fulfillment na ginawa natin yung buong kakayanan nating magawa ng naaayon sa pinagkaloob sa atin. Saka yung pagsasalita kasi, kaya sabi ko, kinakailangan niya ito ay to motivate everyone to speak para kasi matetrain ang tao na magsalita, sapagkat isa nga sa mga tungkulin na dapat gampanan ng tao yan, ng natin lahatan. Sapagkat yan nga yung binabasa natin, go forth and preach, na kung tayo ay magsasalita ng mga kabutihan at mga aral, nakakaunawaan, mga aral na pangkabutihan at kabanalan, ang una-una nating inaaralan ng ating mga sarili. At sinasabi natin sa ating mga sarili, kinakailangan kong gawin ito sapagkat ito ang inaaral ko. Na, sa umpisa maaari na hindi pa natin nasusunod, pero ito nga yung isang bagay na parang gawin natin, mapilit natin ang ating sarili, maging alipin tayo doon sa kaunawaan na ating nalalaman, nasusundin natin pilit, sapagkat ito yung inaaral natin. Ay kung hindi natin sinasabi, binibigyan natin ng option pa rin yung ating mga sarili pagka hindi natin ipinapahayag sapagkat sasabihin natin, ay hindi ko naman, kaya nga ayokong magturo kasi hindi ko pa nagagawa hindi ko pa kaya pigilin ang aking mga sarili kaya hindi ko pa ginagawang magturo sa iba nito. Ibig sabihin talaga, napakalaking bagay na ituturo natin ito sapagkat ito yung nagbibigay sa atin ng guilty feeling na wag natin gawin ng isang bagay. Ipahayag natin para maturuan natin yung, sabi nga sa banal na kasulatan, hindi lamang ang nakikinig sa iyo ang ililigtas mo, kundi lalo na ang iyong sarili. Yun lang muna. Okay. So related siguro doon sa sinasabi ni Brother Paul, no? Na yun nga, we are what we think. So kinakailangan muna na mag-germinate sa ating kaisipan. Dahil doon naman nga nagbumula ngayon yung puwersa na ating may sagawa. Okay? So, bigyan ko lang din ng pansin ito, no? What matter the ambushes rigged against you along the pathway? So, kadalasan, di ba, nag-hesitate tayo dahil iniisip natin na maraming kukontra, maraming pupula, maraming babatikos. So, kahit nasa loob ng kapatiran natin, babatikusin kayo kung isinusulong nyo itong mga prinsipyo ng simulayan ng Spiritismo. Okay?
Pero yun nga sinasabi, huwag tayong mabahala doon. Huwag natin gawin ito na dahilan para hindi tayo magsalita. Yung sinasabi dito, only wolves fall into wolf traps. Okay? So kung mayroon man na bumalik sa atin na hindi maganda, tayo man ay pulaan, tayo man ay batikusin, tayo man ay itaboy o itiwalag, anong kapakahulugan nun? Dati kasi tayo yung gumagawa nun. Kaya nga sinasabi, only wolves fall into wolf traps. Kung nakatanggap man tayo ng mga hindi magagandang mga gawain o pananalita, ibig sabihin, inaani lang natin yung ginawa natin noon. Tayo yung mga lobo kasi nung nakaraan. Kaya nga tayo ngayon, yung nakakatanggap ng mga maanghang na salita o mga hindi magagandang gawa. Pero, yun nga, the shepherd will know how to defend his sheep. Ito na nga, tinuro na nga sa atin ni Jesus, tinuro sa atin ngayon ng kanyang mga alagad, yung mga isinugo niya na mga mabubuting espiritu, kung paano natin madepensahan yung mga ganong uri ng mga suliranin na wag na tayong gumawa pa ng ganon para nga wala na tayong aanihin na hindi maganda. So yun yung sinasabi dito, we'll know how to defend. Tinuturuan na nga tayo sa pamamagitan nitong pag-aaral ng ating simulain kung paano natin may iwasan yung mga kapahamakan sa hinaharap. Yun yung sinasabi dito, to defend his sheep. Dedepensahan tayo ng karunungan. Dahil nga kapag naunawaan na natin, ay sasabuhay na natin yan, kung puro kabutihan na ang ating ginagawa, darating ang panahon o mas mapapabilis ang panahon na puro maganda na rin ang babalik sa atin. Mababawasan na rin yung mga hindi magaganda na ating haharapin. So yun ang pagkaunawa ko dito. Okay? Yung ambush kasi parang hindi mo alam, di ba, na may peligro na nandun sa harap mo, sa dadaanan mo. Pero kung naunawaan mo na, yung mga batas, galaw ng ganding galaw, batas ng reinkarnasyon, maiwasan mo na eh. Dahil nga, alam mo na anak ka ng kapahamakan kung ikaw ay gumagawa ng hindi maganda. So napakaganda talaga ng ating simulain. Then ito yung binabanggit ko din kanina, the great battalions of unbelievers will dissipate as does the morning dew at the first rays of the sun. So sinasabi natin, di ba, na yun nga kapag lumabas na yung araw, nawawala na yung hamog. Nag-evaporate na nag-dissipate. So ganon yung epekto din ng mga prinsipyo ng spiritismo, ng katotohanan na dala-dala nito. Hindi ito maaring tanggihan. Kahit man hindi siya kaagad tanggapin, natitimo ito doon sa kanilang mga kaisipan. At darating ang panahon, mapipilitan silang tanggapin ang katotohanan nito. Okay? Walang nais magdagdag. So tuloy ko lang, ano? Yung sinasabing faith can move mountains. Again, hindi ito literal. At pinapaliwanag ngayon dito sa paragraph na ito, ano ba yung tinutukoy na mountain? Na yun nga, ito yung ating kamangmangan, ito yung ating pagkakasala, ito yung ating mga baon-baon pa na mga kahinaan, baon-baon na ating mga bisyo, na ito ngayon na nagbubunga, ito ngayon ang mga pabigat sa atin na hindi ngayon tayo makaangat. Yung sinasabing faith can move mountains, na kapag tayo ngayon ay nakakaunawa na naintindihan na natin yung mga batas naturalesa na gumugobyerno dito sa ating sansinukob. Para ngayon itong tinanggal natin yung bigat, yung gabundok na bigat ng ating kamangmangan, ng ating kakulangan. Na ito ngayon ang magiging kaparaanan, yung karunungan na yan, para nga tayo ngayon ay makakalas doon sa bigat ng kamangmangan ng kasalanan. So yun yung sinasabi dito.
So kaya nga wag daw tayong ah, magkaroon ng pag-aalinlangan, magtiwala tayo. Na yung sinasabi, di ba? Ito yung palagay ko yung sinasabi dito eh. Believe without demanding to see and accept. Kasi nga, di ba, karamihan sasabihin, teka, nagpakabuti naman ako ah. Sumusunod naman ako sa mga turo. Eh bakit ako nagka-cancer pa ngayon? Bakit ako naghihirap ngayon? Bakit marami pa rin ang bumabati ko sa akin? So yun yung sinasabi, magtiwala tayo. Tanggapin natin na mayroon talagang mga batas na yan na sa kasalukuyan hindi man natin makita o hindi man nagbubunga sa ating palagay. Unawain natin na mayroon pa kasi tayong baon-baon na tayo ngayon ay kinakailangan pang dalisayin. Pero darating nga ang punto na ang lahat ng ating mga daladalang mga utang ay ating mababayaran din. Mapupunuan natin yung mga pagkukulang na yan pagdating ng panahon upang maging maaliwalas na yung ating buhay, yung ating kinabukasan. Okay? Any comments? May hindi sumasang-ayon? Pwedeng hindi sumang-ayon. Yes, Brother Abraham. Bibigyan ko lang ng konting yung impression yung yung tungkol sa pagpapahayag. Kasi may nakaraang linggo, at pakikinig ko sa mga kabatlayaan, may binanggit ang isang Juan Bautista. Siya raw ay kumakain, ang kinakain niya ay balang at pulot o kyutan. Ngayon, sa paghahayag, i-describe ko ano yung balang na sinasabing kinakain niya. Ibig sabihin, ito pala yung mga batikos. Tayo bilang espiritista, sagana tayo sa batikos. Alam naman natin yan. Kasi nga, unang-una, nakalagay sa Bible, kumakausap tayo ng mga patay, mga manggagaway, ayan ang kaya kinakain niya yung balang. Pero kumakain siya ng pulot pukyutan. Ibig sabihin, sa kaisipan niya, nandun yung kasarapan, kahit na binabati ko siya, nandun yung kasarapan, ninanamnam niya ng matamis. Dahil nauunawaan niya yung mga bagay na ginagawa niya. Yun dapat ang pumasok sa isip natin mga manggagawa bilang isang interpreter ng salita ng Diyos. Dapat maluwag sa ating kalooban na maunawaan talaga natin ano ba yung inihahayag ko. Ako ba'y nakikitaan ng tama o mali? Dapat maliwanag sa atin yan. Kaya hindi natin maano yung ating ibang kapwa espiritista na may mga pag-aalinlangan sa mga bagay na yan kasi tayo kulang pa siguro sila ng kaantasan ukol sa mga bagay na to na hindi na agad na-absorb. Kaya siguro nagbibigay pero mas maganda na rin na magbigay tayo ng kaliwanagan sa isip nila na ang bagay naman na tinutupad natin ngayon sa bandang huling to paggawa. Walang bagay na tinabi mo, itatabi mo lang talaga. Iti gagamitin mo talaga. For the sake of hindi lang para sa sarili mo, kundi for the sake kasi ang binuturo sa atin dito brotherhood pagkakapatiran. Kaya mahalaga talaga yung paggawa na ialay mo yung mga bagay na nasa iyo patungo sa iyong kapwa para sila man pagdating ng panahon magkakaroon ng ang tawag dito yung may i-distribute naman nila sa ibang kapwa nila pagkatapos lang maunawaan yung mga bagay. Yun lang para sa akin. Okay, thank you very much, Brother Abraham. Kumusta naman yung iba? Baka nais nyo rin po magbahagi. Tatlo-tatlo lang po kami nagsasalita. Tatlo po yan. Brother Ben, may nais ka ba sabihin? Sister Zor. Mahina daw yun yung net niya. Sabi ni Brother Ben, mahina daw yung net niya. Yeah. Sister Zor. Bedroom voice. No comment. No comment. Sige. So itong isa, yung moral and philosophical upheavals will be produced at all points of the globe. So ito nga yung pumapasok sa isip natin ngayon. O sige, Ate Zen, go ahead. Ikaw muna. Magandang gabi mga kapatid.
Kasi Hey, ibabahagi, good evening. Welcome back. babahagi ko lang po yung nangyari sa akin kagabi, Sige. bago magabi. Meron pong nawala sa akin. Di, Mhm. syempre, sa hirap ng buhay po ngayon, di ba, talagang, ano tayo, parang hard-earned money. Mhm. Kahapon po, eh, nawala yun. Naumay ako dito sa bahay. Natanggap ko, sabi ko siguro, kaya ang inisip ko na lang yung baka maaring may nangyaring mas hindi maganda o kaya sabi ko nga baka ginawa ko yun ng araw. Meron din akong bagay, yung nawala sa akin, kinuha ko din ng araw. Kumbaga, yung napag-aaralan natin, na inilalagay natin sa, yung na-implement natin yung pag-aaral, di ba? Tapos natatanggap natin ng, kasi dapat hindi ako makatulog eh. Alam ba mga kapatid, magkano? 4K yung nawala sa akin. Nado sa loob ng bag ko, hindi ko mabawa. Paano siya nawala? Hindi ko alam kung, hindi ko alam. Basta sabi ko na lang, siguro kalooban talaga yun, di ba? Na talagang, sabi mo nga, yung ginawa mo, may kabayaran, ganun lang. So, bagasat unti-unti, natatanggap natin. Kasi sabi ko na lang, siguro may mas dadating mas marami. Ganoon na lang mga kapatid. Yun lang po. Thank you. Thank you very much, Ate Zen. So maraming ang kaparaanan, di ba? Biglang nawala, or nanakawan, or nasunugan, di ba? So, iba-ibang kaparaanan, pero yun nga, ang ginagawa ng Espiritismo ay sinusubukan natin ngayon mabigyan ng kaparaanan upang maging mas magaang sa ating kalooban kung ano man yung mga nagaganap. Brother Paul? Ang binanggit ni sister ay perfect example ng pagbibigay ng comfort. Kasi alam natin ang kaunawaan na meron tayong mga pinagbabayarang mga pagkakamali at kahinaan. Kung kaya natin na lumuluag sa ating mga damdamin at kalooban ang mga nangyayaring sigalot, lungkot at bighati, ay ay nalalaman natin sa ating mga sarili ang pinagmulan nito na walang dapat na sisihin kung hindi tayo rin sapagkat tayo yung nagkakamali at may mga kahinaan na nagbabayad lamang ng mga pagkakamali. Ay napakalaking bagay kasi na naunawaan talaga natin na ma-reincarnation na meron tayong mga inequities na pinagbabayad para maglubag yung kalooban natin kung ano man yung mga bagay na dumarating. Kamukha niya na si Sister Sen, nalulubog yung kalooban sapagkat nauunawaan natin yung ganyan. Iyan nga daw yung dapat nating ituro sa iba, ibahagi sa iba para matutunan din, para hindi parang tinakloban ng mga simbahan kung makakita ng mga salagati sa buhay na parang hindi na makakabangon, na kung sino-sino ang sinisisi, mayroon pang nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa, meron pang sinusumpa, na ibig sabihin na lalong nadaragdagan ang mga pagtitiis at mga pagbabayad kasi nga hindi nakakapagpatawad at nakakapag-isipan ng hindi maganda lalo sa iba. Kung nauunawaan ng mga bagay na ito, ay napakalaking bagay sapagkat hindi na madaragdagan ng mga pagkakamali pang iba at nakapagbayad na at ituturo pa sa iba. Yun ang maganda. Yun lang. Thank you very much, Brother Paul. So, kasama rin dyan, kasi kung namamonitor niyo yung Facebook ko, yung dati naming yaya, mga nagpalaki sa amin mga anak, na-aksidente nung itong nakarang Lunes yata yung Martes. So, tatlo sila sa motor, tumumba yung motor, dahil pababa, dumulas. Tatlo sila, pero siya lang, yung hindi lang napinsala. Naging dahilan pa nga ng kanyang pagkamatay. Pero yung dalawang kasama niya doon sa motor, yung kanyang asawa, pati yung isang pamangkin, ay wala namang matinding nangyari.
konting galos-galos lang. Pero yun nga. So sa mga ganong mga pangyayari ay maraming hindi makakaintindi. So maraming magugulumihanan. So ito ngang bunso ko na sa talagang malapit doon sa kaniyang yaya, ine-expect ko na kumbaga baka mag-breakdown o magulgol or something. Pero siguro nga dahil nakakaunawa naman din, alam naman niya na talagang mayroon panahon kung kailan tayo kukunin at hindi naman matatapos yung buhay, kundi nandyan pa rin, darating ang panahon, muli tayo magkakasama, ay nadala niya ng maayos na very composed pa din siya, gumawa ng paraan para siya ay makapunta doon sa probinsya at siya ay makilamay at umattend nung libing. Na yun nga yung pagkaunawa ko is dahil nga kahit paano nakakaunawa ng spiritismo, kaya mas madaling matanggap yung mga tinatawag nating trahedya. So, mawalan lang ba tayo ng pera, mawalan tayo ng mahal sa buhay, magiging panatag tayo. Mas madali nating mapanghawakan yung mga ganong uri ng pangyayari. Nang hindi tayo nagugulumihanan, hindi tayo nagagalit, kundi mapayapa yung ating kalooban na harapin yung mga ganong uri ng mga pangyayari. So kasama na rin nga siguro yun, yung sinasabing mga upheavals. Sinasabi dito, moral and philosophical upheavals. So, dahil na ito ay mundo ng luwa at tinagpis, maraming nangyayari dyan. So, hindi ko alam kung namomonitor ninyo yung nangyayari sa gitnang silangan, na malaki ngayon yung diskusyon, yung pagdedebate dyan, dahil nga yung sinasabi nga na moral issues. Okay? So, sinasabi nung iba, na napakalaking kalapastanganan yung ginawa ng Hamas dahil nga yung mga inosente ng mga Israeli ay pinagpapatay at kinidnap. Na ngayon, yung ibang tao, kaagad, pinagsama-sama na yung mga Palestinians na sasabihin yung mga yan, hindi yan mga tao, mga hayop yan. Kaya nga, yung buong Palestinians, kinakailangan ngayon, ipulin. So gano'n naman din ngayon sa kabilang panig, sasabihin, may iba nagsasabi, hindi. Bunga naman yan kasi ng pang-aapi ng mga Israeli. Pero meron naman nagsasabi, gayon pa man, hindi naman dapat gano'n yung paglalapastangan na ginawa. Hindi rin tama yon. So nagkakaroon ngayon ng pagpapalitan na kung bagay, mas mahalaga ba ang buhay ng isang Israeli kaysa sa isang Palestinian? Kasi nga kung sinasabi 1,600 ang namatay na Israeli, pero ngayon dahil sa pagbobomba ng Israel, 4,000, 5,000 na yata yung mga namatay na Palestinian. So doon ngayon pumapasok yung sinasabi nga natin, philosophical upheavals, kasi kinakailangan ngayon na mag-isip ang mga tao. Sino ba ang mas makatwiran? Alin ba dyan yung mga tamang mga pananaw? So dito papasok nga yung mga pag-aaral natin. Yung mga filosofiya, yung mga relihiyon na pinangahawakan ng mga tao, kung matutulungan ba sila na bigyan ng maayos makatwiran na pananaw kung ano yung mga nangyayari at kung ano ba yung dapat na maging hakbang sa hinaharap. So yun nga yung sinasabi din kanina dito, di ba? Yung resignation o pagtanggap sa mga nangyayari nang hindi nagkakaroon ng extreme na emotions, and at the same time maging gabay dun sa mga susunod ngayon na mga hakbang para sa kinabukasan. So, yun yung macro sa daigdig, yung micro para sa ating sarili. Paano natin tinatanggap lahat ng nangyayari sa atin at paano ngayon natin ito gagamitin, yung karunungan, para
bigyan tayo ng tamang landas na tatahakin para sa kinabukasan. Okay? So, patuloy natin. The workers of the Lord. Sino ba matawag ngayon? Kuya Abner, are you available to read? No, nagdadrive ako, nakikinig lang ako. Okay. Salamat sa magandang Sige, sige. pag-aaral. Sorry. No worries. Arceli, can you read? Di- Brother Ben, can you read? Maliwanag ba? Maliwanag? Yes, very clear. Okay, say, okay, the workers of the Lord. The time approaches when those things which have been announced for the transformation of humanity will be accomplished. All those who have worked in the field of the Lord with disinterestedness and no other motive than charity will be blessed. Their working days will be paid 100 times more than was expected. Blessed are those who have said to their fellow men, let us work together and unite our efforts so that when the Lord arrives, he will find his work finished. Seeing that the Lord will say to them, come unto me, you who have been good servants, you who know how to silence your rivalries and discords so that no harm should come to the work. But woe to those who, as a result of their dissensions, have held back the time of the harvest. Because the tempests will come and they will be taken away in the turbulence. They will cry out, mercy, mercy. However, the Lord will say to them, how can you implore mercy when you have none for your fellow men and refuse to offer them a helping hand, trampling on the weak instead of upholding them? How can you beseech mercy when you sought your recompense and earthly pleasures and the satisfaction of your pride? You have already received your recompense, just as you wish. There is nothing more to ask for. The celestial rewards are for those who have not looked for earthly compensations. Sandali lang, Brother Van, ha? Tignan ko lang kung gaano pa kahaba. At sige, last paragraph na. Tuloy mo na. At this moment, God is preparing a census of his faithful servants and has already taken note of those whose devotion is only apparent, so that they may not usurp the wages of the courageous servants. Because those who do not draw back from the task are the ones to whom he entrusted the most difficult positions in the great work of regeneration by means of Spiritism. Those words will be fulfilled. The first shall be the last, and the last shall be the first in the kingdom of heaven. Very good. Spirit of truth. So that's the chapter pala. Okay, so any comments, Brother Ben? Ang manggagawa ng Panginoon. Gagawa daw ng Panginoon. So, sinabi na naman dito yung blessed daw, no? So, tulad ng ating napag-usapan kanina, na masasabi natin na blessed dahil nga bumabalik lamang po yung ating mga ginawang kabutihan sa ating kapwa. Naalala ko kaninang umaga, may nakasalubong ko yung laging nagtitinda ng
ng mga banana Q, kamuti Q dito sa amin. At nagtaka lang ako ng mga ilang araw ay hindi siya nagtitinda. Hindi ko naririnig yung boses niya kasi araw-araw naririnig ko yung boses niya. Pero mga ilang araw hindi ko naririnig. Tapos nakasalubong ko kanina. Sabi ko, ano bang nangyari? Sabi, may hawak-hawak siyang papel. Sabi niya, yung aking misis nasa ospital, operahan sa ulo, may clog, tapos mayroon pa siyang mayuma. Sabi niya, may hawak-hawak siyang papel at na magpapapirma ng, ng papipirmahan yung papel para daw makapag-solicit ng voluntary dito sa aming subdivision. Sabi ko, sige. At agad-agad ko ng, sabi ko, punta tayo doon kay Presidente para mapirmahan niya ako. So, maiyak-iyak siya dahil bakit daw siya nangyari sa kanila na yun. Na hirap niya sa pagtataguyod ng pamilya. Nagkaganon pa yung kanyang asawa. So, ganun pala, sabi ko sa kanya, ay ang hirap, hindi ko talaga maumpisan na ipaliwanag sana kung bakit nagkaganito. Malamang hindi pa rin niya maintindihan, pero sa balang araw, makakausap ko din yun ng medyo harap-harapan. Kaya nga dito sa ating paturuan, yung charitable, hindi lang naman sa mga bagay na material ang ating may tutulong sa ating kapwa, kundi yung ating charity sa mga sa pagbibigay ng magagandang pangungusap para siya yung magkaroon ng kaliwanagan. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa pagbibigay ng makakapagpalakas sa kanyang espiritu. At alam ko mahirap ipaliwanag yung ating katuruan tulad ng mga karma and reincarnation. Pero sana pinagdadasal ko na sana ay magkatagpo kami muli at mabibigyan ko siya ng kahit konti sa ating mga pinag-aaralan. Yan lang muna. Okay, thank you very much, Brother Ben. Any comments? Jaycon, would you like to share something? Good evening po, Kuya. Good evening. Babagay na rin po doon sa mga nasabi o nabanggit na bilang isang nakatuklas sa ganitong pag-aaral is minsan talagang sa aking sarili is pag may binagi akong ganito, kunyari isang kaunawaan ng espiritismo. Tapos, meron nga ba talagang parang nangyayari sa kanya sarili na nung napakinggan niya yung nga po yung tulad ng reincarnation, parang parang may nangyayari nga ba talagang instant na mababago yung kanya sarili. So, depende siguro sa tatanggap kung bukas na agad po. Pero Yes. kung ako po na bilang mismong nagbabahagi ng espiritismo na nakatuklas, na minsan na-pressure po ako sa sarili ko na from 2020 ata November till now, para bang walang gaanong progress sa sabihin na natin sa ang tawag doon, yung kung ano yung antas ko ngayon, o para bang naging aware lang ako. Nandito ngayon ako sa parang sabihin na existential crisis na naging aware lang ako na may mga ganyang bagay. Then kung ikukumpara ko sa sarili ko dati is
masasabi nating nag-improve ng konti. Pero para bang kapag isang mag-aaral ng spiritism, para bang may pressure na yun nga po na kailangan ganyan, ganito. So, sa totoo lang po, yun po yung nagpapapigil sa akin ngayon na magbahagi. Minsan. Kasi alam ko lang yung mga aral, pero alam ko sa sarili ko na nahihirapan akong i-apply. So, ayun po yung ano ko sa pagbabahagi na may sense nga ba ang pagbabahagi kung hindi ko rin nagagawa sa aking sarili. So, ayun po na napakadaling magpahayag ng mga mabulaklak na mga salita na para bang wala siyang bisa kapag ang mismo nagsasalita hindi napapangatawanan. So, siguro, naisip ko na, yun siguro yung hinarap ko sagot na, kaya siguro may mga taong parang wala na lang, parang pag binahagi ko yung spiritismo is, parang wala naman nangyayari. Siguro nga, sa akin din mismo, is wala pa rin naman talaga nangyayari. So, parang hindi nila nasasagap sa akin na napakahalaga nung natuklasan kong pag-aaral. So, hindi ko alam kung nakuha niyo ba yung punto kong gusto kong ibahagi. Yun lamang po. Yes, Brother Abraham, go ahead please. Gusto ko lang bigyan po ng impulse yung sinabi ng kapatid kasi parang nakaka-guilty nga naman, di ba? Kung hindi mo naman nagagawa, pero lagi natin tandaan, mag-aaral lang tayo. Nag-aaral pa lang tayo. Hindi, kumbaga sana hindi pa tayo graduate. Wala pa tayo sa perfection na sinasabi. Nag-aaral pa lang tayo. Kaya ang bili ng mga kabatayaan, banay-banay na pagbabago. Yep. Kaya hindi dito tinuturo na ligtas tayo sa lahat ng sandali. May narinig na ba kayo ng kabatlayan na nagsabi, ligtas tayo sa mga bagay na sinasabi na yan? Wala naman eh. Kasi tayo ang gagawa niyan. Kaya lang tayo narito, alam ba, sa kapatid doon nagsabi kanina, kung talagang, sabi niya, hindi niya, may katwiran naman yung sinasabi niya para sa akin. May katwiran siya. Unang-una, bakit? Nagigilty siya siguro, may nakikita pa siya mga gawa na hindi niya pa nagagawa. Yung mga turo na hindi niya pa. Wag siya magkaroon ng wag ka magkaroon ng parang kumbaga sa nag-aaninlangan. Wag. Kasi ang tinutukoy lang dito yung pagkaunawa. Mabubuksan yung pagkaunawa mo kasi may 7 tayong palapag eh. Una, hindi ka nakakaunawa, maghahanap ka, magsasaliksik ka, mag-aaral ka, pagkatapos mag-aral, paggawa. Pero matagal pang panahon para sa atin yan. Para sa mga hindi pa nakakabatid niya. Kaya nga sasabi rito, yung nauuna, nauhuli, yung nauhuli, nauuna. Hindi natin kasi nabapatid na yung mga nauhuli, mas marunong pa dun sa nauuna. Walang panahon sa atin. Ang panahon sa atin, yung itinakda, yung nakaunawa ka nito, panahon mo na. Pero kung hindi ka pa nakakaunawa, hindi mo panahon. Ibig sabihin, maghahanap ka pa, magsasaliksik ka pa ng mga bagay na yan. Kaya lang naman nasasabi rito, ipapahayag nito yung mga taong nakakagawa na. Pero in total hindi pa nakakagawa, wag ma-disturb yung isip mo na, ay hindi pa nakakagawa, hindi ko ka. Hindi naman ganun paraan eh. Ibig sabihin, ganito, ay mga bagay kasi na hindi natin napapansin. Minsan, nakakapag-advise tayo sa isang tao. Alam natin, hindi nga natin nagagawa, pero naging karanasan natin kaya tayo nag-advise eh. Nagturo sa atin sa karanasan sa atin, nagturo sa atin ng katwiran. Kaya natin ibinahagi dahil aware tayo sa kapwa natin na matulungan din siya dahil dumadaan siya sa ganung pagsubok. Pero tandaan natin, hindi sa isang pagkakataon nakuha niya yun. Darating ang panahon sa kanya, kung may karanasan pupukaw sa isip niya, maaantig yung isip niya na, nga, ganito yung sinabi sa akin na, yung paraan na yun, hindi lang natin nauunawaan yun. Pero isang bahagi ito ng pagpapahayag. Kasi, sabi nga, dalawang pagpapahayag natin, material, spiritual. Yung spiritual yun, hindi lang natin nauunawaan. Spiritual yun. Kasi nga, naging aware tayo na huwag masadlak yung kapwa natin sa mga bagay. Katulad ng mga, yung mga naloloko ng mga agency, yung mga fixer. Kung may karanasan sa kanya, i-share mo sa kanya. Minsan ako, may karanasan, sinishare ko. Sa ganung paraan, matutulungan ko siya na maging aware din siya na huwag siyang maloko, huwag siyang mabiktima. Kasi kaparaanan niya, kasi mga karanasan sa buhay yan eh. Yan yung inaano sa atin, yung sinasabi kaya tayo nandito sa sanlibutan
inilalahad natin puro pag-ibig. Hindi lang natin na batid, kasi yung iba, ang taas ng expectation sa pag-ibig eh. Ibig sabihin, kung may nauunawaan kang konti, ihayag mo. Wala nang problema kung hindi ka marunong ng salita ng Diyos, hindi pa gaano marunong, hindi naman sa ganung bagay yun eh. Wala kasing parunungan sa pagalingan din sa espiritismo. Lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo mag-aaral lang. Yun lamang po. Okay, thank you very much. Di ba meron kanina? Yan, conscious of your inferiority before the many worlds scattered in infinite space. So I think yun din yung sinasabi ni Brother Abraham na kung mayroon naman tayong kababaang loob na hindi naman natin pinapakilala ang ating sarili bilang isang santo, mabuting tao, is pwede nga tayo pa din na magbigay ng ganang atin kung ano yung ating naunawaan. Ang problema lang naman yan is kung mayabang yung dating natin, parang know it all, do it all na tayo. Pero kung mayroon tayo ng kababaang loob na daladala sa ating sarili, na magbabahagi lang tayo ng ating kaunawaan, I don't think mayroong offensive dun sa gawain na yon. And I'd also like to point out, Jaycon, tatlo naman yung aspeto siyensya, filosofiya, at moral. Kung sa palagay mo dun sa moral ay kulang ka pa, na hindi ka pa maging authoritative sa pagbabahagi kung ano ba yung dapat ginagawa, pwede ka naman mag-focus lang muna dun sa siyensya saka sa filosofiya. Papaliwanag mo, di ba? Ano yung justification natin, bakit mayroon tayong paniniwala tungkol sa reinkarnasyon, tungkol sa karma. So, sa ganong kaparaanan, pwede ka namang magpaliwanag, magbahagi tungkol sa spiritismo nang hindi ka parang dumarating na nagmamoralize or nagmamabuti. So maraming aspeto, tatlong aspeto ng spiritismo, napakaraming mga area na pwede nating ipaliwanag nang hindi naman dumarat ang dating para tayong nagiging mayabang. Okay? So before we proceed, may tanong si Sister Sor, how would we say that we're blessed kung may kailangan kang dapat pagbayaran according sa turo ng Espiritismo? Pagbabayad utang. Kahit magbayad matalino ka, kung kailangan magbabayad tayo. Diba? So again, we have to take a look kasi, excuse me. Sandali ha. We have to take a look at it sa kabuuan. Okay? So nandito nga tayo supposed to be para magpakawagas, para mapabuti ang ating sarili. Ngayon, yung sinasabi nga nating batas ng galaw at ganting galaw, yung batas ng mulit muling buhay, mga kaparaanan yan para nga maituwid natin yung ating mga pagkakamali. Mapunuan kung ano man yung ating mga kahinaan. Kasi nga, bahagi iyaon ng kaaralan, ng pag-aaral, ng paglilinang. Now, kaya nga parang tinatawag natin blessing o biyaya, kasi nga, mayroon tayong kaparaanan to redeem ourselves. Hindi porket nagkamali tayo, ay wala na, tapos na yung laban. Diba? Kasi ganun yung tinuturo ng mga relihiyon. Kung hindi ka magpakabuti sa buhay na ito, tapos ka na. Hindi ka na makakarating sa paraiso or sa heaven kuno. Dahil nga itatapon ka na sa impyerno. Kahit naman wala kang kaaralan ng espiritismo, pag namatay ka, dadaan ka pa rin sa process. O sige, sabihin natin na patay ka na, pero dadaanan mo pa rin yung natural way of process ng life cycle. E di everybody is blessed. Kasi ipapanganak ka ulit, dadaan ka na naman sa hirap, dadaan ka na naman sa magbayad ka man o hindi. Nang hindi mo alam, dadaanan mo yung cycle na yon. So, hindi lang tayo blessed, everybody. Yes, Kaya exactly. sabi noon one time ni Brother JB, huwag tayong pakaano sa sarili natin, being as a spiritista, that we are only one blessed. Again, universal law nga eh. It is there for everybody. Diba? Kaya nga hindi nagtatangi ang Diyos eh. Now, bakit masasabi na blessed? Eh kasi nga,
Tulad nga sinabi ni Jesus, di ba? Papadala kayong tagapag-aliw. So pagdadaanan natin, yung paglilinang na yan, nang nakangiti, nang mapayapa, nang tanggap sa sarili. Whereas yung mga hindi pa nakakaunawa o hindi matanggap ito, yung prinsipyo ng karma at reinkarnasyon, nagliliyab yung kanilang kalooban. Hindi nila matanggap bakit nangyayari sa kanila ito. So nandun ngayon yung paghihirap, yung pagdurusa, paghihirap ng kalooban. Hindi matahimik ang kanilang kaisipan. Whereas, yung nakakaunawa na, yung nakakaintindi, yung tanggap ang mga universal laws na ito, may kapayapaan. May serenity. The serenity to accept the things I cannot change dahil nga subject sa batas ng galaw at ganting galaw. The courage to change the things I can dahil nga may malaya akong kalooban. Sasamantalahin ko yung mga pagkakataong binibigay sa akin para nga gawing malawalhati yung aking kinabukasan. Hindi na ako gagawa ng magiging kapahamakan ko. And the wisdom to know the difference. Yun ang ibinibigay ng Espiritismo. Yung kaunawaan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Na ito ngayon magdudulot ng kapayapaan at ng lakas ng loob at ng pag-asa. Yung sinasabi kanina, di ba? Yung hope. Binibigay sa atin yan eh. So kaya nga sinasabi natin, kaya nga tayo nakikipag-aral. Kaya nga nais natin din ibahagi sa iba para nga makashare din sila doon sa blessing ng pagkaunawa. Kasi it's the only way, yung sinasabi kanina, di ba? Resignation to submit ng walang malaking upheaval sa sarili. So yun yung blessing kung tawagin. Na available to all, it's available to all. Nasa tao na lang nga kung kanilang tatanggapin o hindi. Free will na nga yun. Di ba? Okay? So, yes, Brother Ben. Dagdag ko lang doon sa ating pinag-uusapan. Kasi yung pag yung may mga na nangyayari sa atin na mga tinatawag natin mga pagsubok, sabi, yung tinatawag na gano'n is ang sa turo ng Espiritismo is sabi nila is yung the law of distraction na akala natin ito yung mga distraction na nangyayari sa ating buhay. Pero actually, it's only a transformation, a regeneration. Yun ang pagkaintindi ko sa turo ng doktrina ng Espiritismo. Hindi ito distraction, kundi transformation, regeneration. Yan lang po. Very nice, Brother Ben. Saka yun nga, di ba? Kaakibat ng batas ng pagwawasak, yung batas ng pagsulong. So kinakailangan mabuwag yung mga kamangmangan ng nakaraan para nga magkaroon ng bagong simula. So again, nandoon ngayon kung paano natin tinatanaw. Kasi yung iba, tinatanaw halimbawa, pagpaparusa. Diba? Pinaparusahan daw tayo. Samantalang, pwede naman tignan ito bilang blessing o biyaya dahil nga binibigyan tayo ng kaparaanan para may tuwid yung dapat may tuwid. Brother Abraham, go ahead. I-share ko lang yung yung sa Bible kasi yung tungkol sa blessing niya kasi talagang nakikita naman natin mataas ang expectation ng mga tao pagdating sa blessing. Kala nila puro ligaya o kala nila gantimpala. Kasi sa Bible may mababasa ka ron ang sabi ko sa Kawikaan, kung may 10,000 akong sundalo at ilalaban ko sa 20,000 sundalo,
ipipilit ko pa makipagdigma. Ibig sabihin, may right decision ka. Yun ang blessing na nakikita ko sa atin. Tinuturuan tayo ng tamang kapamaraanan kung paano natin i-handle yung buhay natin. Nandun man tayo nasadlak sa kahirapan, sa problema, meron tayong yung sinasabing mga aliw na yan, isinugo sa atin yan sa mga taong nagtatapat. Sa taong nagtatapat Kasi kung hindi ka makitaan ng katapatan, alam naman natin, Diyos din ang nagsasabi, di ba? Ilalagay ko sa kanan, ilalagay ko sa kaliwa. Kaya hinahanap sa atin ng Diyos katapatan. Sa lahat ng aspeto ng ating pananampalataya, katapatan, walang ibang pinag-uusapan diyan. Ngayon, kung dumating ka nga sa ganung punto, malawak na yung kaalaman natin sa reinkarnasyon, sa ganting galaw. Malawak na yung mga karanasan natin na dinanas. Pinagkumpara natin sa buhay natin. At alam naman natin, nandun tayo sa proseso na itong espiritismo, all is fair. Ibig sabihin, kahit dumanas tayo sa sinasabing bahid utang, nakakaahon pa rin tayo kasi bakit? Meron tayong karunungang ipinagkaloob ng mga kabatlayaan, siyang ina-apply natin sa buhay natin. Kahit nga mayaman ka, hindi mo pa rin angkinin yung kayamanan mo, hindi ba? Ibabahagi mo pa rin to, hindi ka magiging maramot. Hindi ka magiging makasarili. Ibig sabihin, meron kang right decision. Yun ang nakikita kong pinaka-bless dito. Yung magkaroon ka ng karunungan na nagbibigay sa iyo ng kaunawaan para lahat ng bagay na kinakaharap mo, ito nga yung sasabing buhay ng palihan ng buhay, itong sanlibutan Natural, kay mayaman ka, kay mahirap ka, nandiyan ka. Walang ligtas sa karma. Karma individual man yan o karma kolektiba, walang ligtas diyan. Kung talagang sasapit sa yan, kahit espiritista ka, tanggapin mo lang maluwag yan. Dahil alam mo naman nauunawaan mo yan. Yun lamang po. Salamat po ulit. That's Brother Abraham. So yun nga, no? Even yung blessing na sinasabi, iba-iba yung pakahulugan tulad nga sinabi ni Brother Abraham. Mayroong mga relihiyon, may mga filosofiya na yung biyaya para sa kanila is yung kayamanan panlupa. Magkakaroon ka ng mas maraming pera, mas maginhawang buhay. So yun para sa kanila yung biyaya ng kanilang pananampalataya. Samantalang para sa atin, alam natin na ang biyaya is yun nga, yung magkaroon tayo ng kapayapaan. Na anuman ang dumating sa buhay natin, may pera man tayo o wala, may mabuti nga man tayong kalusugan o wala, tanggap natin. Mayroon tayong kapayapaan sa ating sarili. Yun yung biyaya. Yun yung biyaya. So, kung ibalik ko nga dun sa sa binasa kanina, let me just share again, Ito sinasabi, di ba? All those who have worked in the field of the Lord with disinterestedness. Ang ibig sabihin kasi nito, wala tayong hinihintay na kapalit o kabayaran. Na no other motive than charity. Na yun nga, nais lang natin ngayon na tumulong dahil nga ito ay naaayon sa batas naturalesa, sa batas ng lipunan na tayo nga ay kinakailangan magtulungan. Tayo ngayon daw ay yun nga, will be blessed. Their working days will be paid 100 times more than expected. Dahil nga wala naman tayong inaasahan na kabayaran. Na ngayon, kung mayroon ngayon bumalik sa atin dahil sa ating mabuting ginawa, napakalaking pagpapasalamat pa natin. Dahil nga hindi naman tayo nag-expect na tayo nga ay babayaran. So, yun yung ibig sabihin, will be paid 100 times more than was expected. Dahil wala naman tayong inaasahan na balik. And at the same time then, siguro pwede rin natin bigyan ito ng pakahulugan na yun nga, kung tayo nga ay mayroon na ng sapat na kaunawaan na ngayon mas nagiging epektibo tayo yung oras natin. Hindi lang yung tayo yung mananampalataya na pumupunta lang sa sentro o sa simbahan, tapos na. Kundi yung ating oras, binibigay natin ngayon sa mas mga mahalaga na mga gawain. Na yun nga, tayo nagkakawang gawa. Kaya man ay sa laman, sa espiritu, sa asal. So, kahit na naintindihan nga natin, di ba? Na sa lahat ng oras, maaari tayong tumalima dito sa kalooban ng Diyos.
kaya nasa trabaho, kaya nasa eskwela, kaya nasa lansangan lang, na tayo ay maaring tumalima, then yun nga yung sinasabi, mas makahulugan ngayon yung buhay natin. Dahil may purpose, di ba? Mas meaningful yung life natin. Hindi natin sinasayang yung pagkakataon. Kaya nga, mas marami na ngayon tayong ma-generate na balik. Yung binigay sa ating 5, 10 ang may babalik natin. Then, sinasabi din dito, tinutukoy yung kahalagahan ng pagsasamahan natin. Di ba nga, isa sa mga batas ng naturalesa, the law of society, batas ng lipunan, na alam natin na kung tayo ay magsasama-sama, mas magiging malakas yung ating pwersa. Mas malaki ngayon na magiging epekto sa ating lipunan, sa ating kapaligiran. Kung lahat at bawat isa sa atin, halimbawa, ay nag-uumpisa ng magbahagi ng ating kaunawaan. Pinapakita natin kung paano ba dapat nabubuhay ang isang mag-aaral ng Spiritismo. Mas marami ngayon yung ma-influensya natin ng mga tao. So ito yung sinasabi, when he arrives, he will find his work finished. Nakita niya, iniwan ko sa iyo 5. Pagbalik ko, 10 na. Diba? Pero may babala din. Diba? Ito yung sinasabi, as a result of their dissensions, yung hindi ninyo pagkakaunawaan, yung pag-aaway, bahagi-bahagi ninyo, na ito ngayon na naging dahilan, kaya hindi sumulong yung inyong samahan, yung inyong organisasyon, pananagutan daw yon. Yung sinasabi, the tempest will come and they will be taken away in the turbulence. Yun ang ibig sabihin nun. Kung naging hadlang tayo sa pagsulong ng lipunan, ng ating kapatiran, ng ating samahan, malaking pananagutan yun. Kaya nga sinasabi, they will be taken away in the turbulence. Na yun nga, kahit magmakaawa, iiral pa rin yung batas ng galaw at ganting galaw. Kung wala raw tayo na ibinigay na awa, when you had none for your fellow men and refused to offer them a helping hand. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi lang tayo hindi nagbigay, kundi naging kadahilanan pa tayo upang sila ay hindi masulong. Mas malaki ngayon yung pananagutan natin. Dahil nga pinagkatiwala sa atin yung mga mahihina, the weak. Pero hindi natin nagawa na sila ay palakasin. Dahil nga, ano yung sinasabi? Yung recompense in earthly pleasures and the satisfaction of your pride. Dahil nga ang habol mo lang yung posisyon. Wala ka namang ginawa. Yun yung ibig sabihin, satisfaction of your pride eh. Diba? Naluklok ka nga sa mataas na posisyon. Tinitingala ka ng mga tao dahil sa posisyon. Pero wala ka naman na idulot na pagsulong, na kaunlaran. Yun yung sinasabi dito. Yun na yung balik sa iyo. Diba? O, nakuha mo yung posisyon. Sapat na yon. So, wala ka nang aasahan pa ngayon dahil hindi ka naman din nga gumawa. So yung earthly pleasures, yun nga sinasabi natin, di ba? Nakafocus lang dun sa material. Hindi naghahanap ng spiritual. So yun kaya nga sinasabi, wala kang matatanggap sa likod ng libingan. Ang ibig lang naman sabihin nun is hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa iyong sarili. Dahil nga manghihinayang ka dun sa nasayang na pagkakataon na hindi mo pinagyaman. So yun yung pagkaunawa ko dito. May nas magdagdag o magtanong? Yun na yung huling chapter. Last paragraph. Then ito pa. Okay. Because those who do not draw back from the task are the ones to whom he entrusted the most difficult positions in the great work of regeneration by means of Spiritism. So again,
dahil hindi umatras sa responsibilidad, sila ngayon ang nagkakaroon ng pagkakataon. Sila yung binibigyan ng pagkakataon na makatupad dun sa mga mas mabibigat na tungkulin. So pinagkakatiwalaan sila ng mas mabigat na posisyon ng responsibilidad. Di ba? Ano yung sabi dun sa parable of the talents? Naging mabuti kang alagad. Pagkakatiwalaan pa kita, pagyayamanin pa kita. So yun yung again sinasabi dito. Kapag nakikita na tayo ay tumutupad sa ating tungkulin, na tayo ay patuloy na nagpupunyagi, hindi tayo umaatras dun sa binibigay sa ating responsibilidad sa ating tungkulin, lalo ngayon tayo, in other words, pagpapalain, i-bless. Pero ang ibig lang sabihin noon is bibigyan na tayo ngayon ng mas mabigat na responsibilidad. Dahil nga pinapakita natin, mayroon tayong malasakit. Na again, paano ka ba sa trabaho dito sa mundo? Paano ka kikita ng malaking sweldo? Pakita mo na ikaw isang mabuting manggagawa. Gusto mo ng mas marami pang pera? Mas malaki pang sweldo? Pagbutihin mong trabaho mo para ikaw ngayon ay ma-promote. Dahil nga habang tumataas ang iyong posisyon, habang bumibigat ang iyong responsibilidad, mas lumalaki rin yung benepisyong ibibigay sa iyo sa pagtupad mo ng tungkulin. So again, walang chosen, kundi tayo mismo ang lumilikha ng ating kapalaran. Pagtupad natin ang ating tungkulin. So yun yung sinasabi dito. The first shall be the last and the last shall be the first. Yung mga nagpapakumbaba, yung mga naglilingkod, sila ngayon ang mauna. Sila ang mas makakatanggap ng malaking remuneration. Dahil nga sila yung naglilingkod. Hindi sila yung nais na paglingkuran sila ng kanilang mga kapwa, kundi sila mismo yung naglilingkod sa kalahatan. Kaya nga, they will be the first in the kingdom of heaven. Na ibig lang sabihin nun, pag-iral ng batas ng galaw at ganting galaw, mas maganda yung balik sa kanila. Okay? Any comments? Sharing? You have 7 minutes more. Tahimik po yata kayo ngayong gabi. Sir Mel, gising ka pa? Brother Robert, may nais ka tanong? Linawin? Brother Abraham, may nais ka share? Okay na siguro ka, Brad. Okay. Marami rin ako na Very good. Sige, sige. Brother Ed, may nais ka share? Okay. So, mukhang busog na muna ang lahat sa ngayong gabi. So, tatapusin na natin siguro yung ating pulong ng medyo maaga-aga ng konti. So, any volunteers? Closing prayer? Jaycon, pwede ka pamilingan? Okay po, kuya. Thank you. Diyos Ama na makapangyarihan, maraming salamat po sa gabing ibinigay niyo sa amin.
isang pag-aaral na aming pinagbulay-bulayan, kaming mga mag-aaral ng Espiritismo. Naway, ang aming mga pinagsaluhang mga aral, mga punto, ay siyang sumalamig balang araw sa aming mga sarili, sa kaisipan, hanggang sa pinakakaibuturan ng aming mga puso. Alam namin na ikaw ang Diyos ng pag-ibig, kaya lagi mo kaming bibigyan ng pagkakataon ng masulong. At naway gabihan mo lagi kami sa mga araw-araw at laging pumahiwatig ang iyong mataas na tinig at tuwing kami mahaharap sa mga sitwasyong susubugin ang aming mga moral at mga pinaninindigan sa buhay. At marahil hanggang dito na lang po. Siya naman. Okay, thank you Siya very naman. much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good night, everyone. Father Paul, welcome back. Thank you, everyone. Have a nice evening. Salamat po sa lahat. Good night Thank you, po, good Father night. Paul. Thank you po. Okay, so sa Ingat susunod na ulit. Sabado at kailangan masigla tayo sa susunod na Sabado. Okay, Father Ed, kita-kita tayo bukas. Okay. Okay, good night everyone.